Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Libreng sakay sa jeep, handog ng isang ama matapos makapasa bilang civil engineer ang kanyang anak. Bumuhos ng pagbati mula sa mga netizen. Babaeng rider na humihingi ng pasensya sa kanyang pasahero dahil sa mabagal na pagmamaneho, hinangaan ng netizen. Online world, humanga sa tapang na isang fur mom matapos nitong iligtas ang mga alagang aso sa sunog. Pamaskong libreng sakay ng DOTR sa LRT at MRT, kinwestiyon ng netizens. Kauna-unahang giant panda cub sa Indonesia, sinilang na. At multo, Squid Games, earthquake near me kabilang sa most search ng mga Pilipino ayon sa Google. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ang aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, kinaantigan ng maraming netizen ang simpleng paraan ng pasasalamat ng isang amang jeepney driver sa Davao City. Nag-alok kasi ito ng libreng sakay sa lahat ng pasahero matapos matanggap ang magandang balita na pumasa bilang civil engineer ang kanyang anak. Ang buong istorya balikan sa report ni Dustin Bayog. Umani ng papuri ang simpleng paraan ng pasasalamat ng isang ama sa Davao City matapos ang pagkakapasa ng kanyang anak sa 2025 Civil Engineers Licensure Examination. Ang kanyang paraan kasi ng pasasalamat ay ang paggalok ng libreng sakay sa kanyang pinapasadang jeep. Makikita sa trending video na ito sa TikTok ang masayang mensahe na libre ang pamasahe dahil pasado na ang kanyang anak. Sa katunayan, mayroon na itong 2.2 million hearts sa naturang app at mayroong higit 200,000 shares. Ang tatay sa video ay si Edwin Recososa na ama ng engineer na ngayon na si Dave Rusty Recososa mula sa University of Mindanao. Nagpabot naman ng pagbati ang mga netizens sa trending video habang ang ilan ay binahagi rin ang kanilang pagsakay sa jeep ni tatay. May iba't iba rin kapwa sea-passers na nag-comment na sila ay pumasa habang ang ilan ay hiling ang mas maganda ng buhay para kay Tatay Edwin, sa kanyang anak at sa buong pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, saludo ang marami sa lady rider na tampok sa viral story na ito sa paglalagay niya sa kanyang kaligtasan at ng kanyang pasahero sa prioridad habang namamasada. Ang rider na inihingi ng pasensya ang mabagal niyang pagmamaneho, hinangaan naman ng netizens. Ang buong kwento balikan sa report ni Rose Babiera. Pagmamadali na madalas ay sasabayan pa ng mabigat na trapiko. Ang motorsiklo ang kaibigan ng marami. Sa liit nito kahit papaano nakakasingit ang mga motorista at naiibsan ng malalang traffic at nakakarating sa paroroonan on time. Minsan pa nga, humihirit ang ibang pasahero sa mga riders na bilisan upang makaabot sila sa trabaho o meeting. Kaya gayon na lang ang paumanhin ng isang rider na ito sa kanyang mga sakay, sa kanyang mabagal na pagmamaneho. Sa isang note o mensahe na nakasulat sa papel at nakadikit sa likod ng helmet na madaling mabasa ng kanyang mga pasahero, humihingi ng pasensya ang babaeng rider kung hindi ito ganoon kabilis mag-drive. Pero wala itong kinalaman sa kanyang pagiging babae. Bagkus, aniya mayroon siyang mga anak na nag-aantay sa kanya pauwi, kaya nag-iingat ito sa pagmamaneho. Drive safe lang po ako, anya pa. Ang mga netizen, humanga naman sa lady rider. Ayon sa isang comment, better late than sorry. Kung ganito raw ang kanyang rider ay bibigyan niya pa ito ng tip dagdag pa ng netizen.
Marami naman ang naghayag na mas gugustuhin pa nila ang mabagal na biyahe at humiling na sana raw ay katulad ng babae ang lahat ng rider. Hindi iyong tila nakikipagkarerahan na parang may only life subscription. Patukoy sa mga rider na mabilis magmaneho at hindi alintana ang banta sa buhay ng kanilang pagmamadali. Hindi naman pinalampas ng isang netizen na paalalahanan ng lahat na sumunod sa mga speed limitations sa daan. Aniya, may minimum at maximum speed sa mga kalsada. Gayon din ang mga traffic rules. Hindi dapat minamadali at ipinipilit ang hindi dapat, payo naman ang isa pa. At sinabing kung ayaw maghabol ng oras ay dapat maagang magising at hindi ibinabaling sa motorista na makarating sa pupuntahan on time. Anya pa, walang replay ang buhay kaya huwag dapat madaliin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hinangaan ng maraming netizen ang katapangan at kabayanihang ipinakita ng isang fur mom na ito sa Cebu. Walang alinlangan at pagdadalawang isip kasi nitong iniligtas ang kanyang mga alagang aso sa gitna ng sunog sa tinitirhan nilang gusali. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Viral ngayon sa social media ang isang fur mom na ito na nagpamalas ng pambihirang tapang at kabayanihan. Iniligtas kasi nito at hindi iniwan ng dalawa niyang alagang aso mula sa nasusunog na gusali sa kanilang tinitirhan sa Santo Niño, Barangay Gizo, Mandaue City sa Cebu. Sa video makikita ang babaeng si Maylee Maningo na magkasunod na inihagis ang kanyang mga aso habang nakaabang ang mga kalalakihang volunteer na isa-isang sinalo ang kanyang mga alaga. Matapos masagip ang kanyang mga aso at matiyak na wala na itong naiwan, inihulog din ng babae ang kanyang cellphone na sinalo naman ng mga tao sa baba at saka ipinuwesto ang hagdan para masagip siya. Pero maya-maya lang, naging makapigil hininga na ang mga sumunod na eksena dahil muntik pang mahulog ang babae dahil kapos ang haba ng hagdan kaya kinailangan niyang lumambitin muna. Matagumpay namang nakababa at nasagip ang babae sa tulong ng mga volunteer at ng mga bumbero. Maraming fur parent naman ang humanga sa kabayanihan ng babae na hindi pinabayaan ang kanyang mga alagang aso at inunang sagipin kaysa sa kanyang sarili. Bumilib din ang maraming netizens sa presence of mind ng babae na ito na hindi nagpanik at naging wais sa bawat nitong galaw at desisyon. Sa ngayon, ligtas na ang babae at ang mga alaga nitong aso at maraming netizens pa rin ang patuloy na naghahatid ng paghanga sa kanya at sa katapangan nitong ipinakita para sa kanyang mga fur baby. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating next viral story, ilang araw bago ang Noche Buena, handa na ba ang inyong mga pamasko? Kasi ang Department of Transportation, handang-handa na. Mula December 14 hanggang 25 kasi, kasado na ang kanilang regalong libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3, kung saan bawat araw may piling sektor ang makakatipid. Ano naman kaya ang sentimiento riyan ng publiko? Alamin sa aking report. Kasado na ang pamaskong libreng sakay ng Department of Transportation sa LRT1, LRT2 at MRT3 mula December 14 hanggang 25 araw ng Pasko. But wait, there's a catch. Bawat araw kasi may piling sektor lamang ang maaambunan ng grasya. Senior citizens at mga estudyante sa December 14 at 15, mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya sa December 16. Teachers at healthcare workers naman sa 17. Sa December 18, PWDs at mga lalaking pasahero lamang ang libre. Government employees sa 19 at syempre babae naman sa 20. Sa December 21, pasok ang mga pamilya. 22 para sa LGBTQ community at solo parents. Pribadong sektor at kasambahay sa 23,
uniform personnel sa 24 at sa araw ng Pasko, libre na ang lahat. Sa halip tuloy na matuwa, may ilang netizen na kinwestiyon at pinutakte ng biro ang dapat sanay pamasko ng Administrasyong Marcos Jr. Kailangan daw bang magladlad ng mga silahis sa loob ng mga istasyon para lang masabi na sila ay miyembro ng LGBTQ community? Kailangan pa raw bang magpasiklab ng Tornado Walk ala Miss Universe Philippines at Tisa Manalo? Biro pa ng isa, what if daw magdala siya ng walis as a kasambahay? Problemado naman ang commuter na ito na pasok sa pribadong sektor pero walang ID para patunayan ito. Mungkahi naman ng iba, bakit hindi na lang daw nilahat ang pamasko at tila pinaasa lamang ang mga commuter? Inilunsad ng DOTR ang kanilang 12 Days of Christmas alinsunod sa direktiba ng Pangulo na gawing maginhawa at masaya ang biyahe ng bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sinilang na sa Indonesia ang kauna-unahan nitong panda cub na bunga ng pakikipagtulungan sa China. Yan ay dahil sa naging panda loan program ng China sa Indonesia na tinatawag na Panda Diplomacy, kung saan taong 2017 ay bumisita ang dalawang Chinese giant pandas na sina Huchun at Saitao. Ang pasilip sa cute na newborn panda cub na yan, sa report ni James Galange. Indonesia ang kauna-unang giant panda cub na matatagpuan sa Java Island Zoo na pinangalan ng si Satrio Wiratama. Ang pagsilang sa panda ay bunga ng long-term international cooperation sa pagitan ng China at Indonesia mula nang dumating sa bansa ang dalawang giant panda na sina Huchun at Kaitao noong 2017. Mayroon lamang halos 2,000 giant panda sa buong mundo na kadalasang matatagpuan lamang sa China, kung kaya't binuksan nito ang tinatawag na Panda Diplomacy. Ito'y kung saan nagsasagawa ng panda loan program ng China sa iba't ibang mga bansa para i-breed at palakihin ang kanilang populasyon. Una, ito yung pinasilip ni Indonesian President Prabowo Subianto sa pagbisita ni Chairman of the Assembly of People's Council Wang Neng sa Merdeka Palace. Sa litrato ni pinakita ni Subianto, makikita ang baby panda na yakap-yakap ng kanyang 15-year-old na ina na si Huchun. Habang paliwanag pa ng Pangulo, ang pangalang Satrio Wiratama ay nangangahulugang matapang, marangal at mabuti. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending balita ngayong tanghali, hindi natin may tatanggi na ngayong digital age, lahat na ng bagay na pumupukaw ng ating interes ay sinesearch natin online. Pero curious ka ba kung ano mga salitang madalas hanapin ng mga Pilipino sa internet ngayong taong 2025? Ihatid yan sa atin ni Millie Borja. Habang papatapos na ang 2025, inilabas ng Google Philippines ang taunang year-in search list na naglalahad ng mga paksa, personalidad at pangyayari na pinakatinutukan ng mga Pilipinong internet users sa buong taon. Nanguna sa overall searches ng Gemini AI na sumasalamin sa lumalaking interes ng mga Pilipino sa artificial intelligence at sa mas malawak na paggamit nito sa araw-araw na gawain, pag-aaral at mga proyekto. Malaki rin ang bahaging ginamparan ng mga kasalukuyang pangyayari kung saan pumangalawa sa listahan ng halalang 2025 results, bunsod ng malawak na pagbabantay ng publiko sa midterm elections. Kasama rin sa mga pinakamadalas hanapin ng earthquake near me matapos ang ilang pagyanig na naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nanatiling malakas ang hatak ng entertainment and gaming sa online searches. Pumangatlo sa overall list ng Roblox game na Grow a Garden habang napasama sa top 10 ang Netflix series na Squid Game matapos ang pagbabalik at pagtatapos ng serye noong 2025. Dominado naman ng mga streaming show ang kategoryang shows and series na nagpapakita ng patuloy na impluwensya ng Netflix sa panonood ng mga Pilipino. Tugma ito sa economy report na nagtala sa Pilipinas bilang pinakamabilis lumagong online media market sa rehiyon na may 16% na paglago mula 2024. Namukod tangi rin ng mga Pilipinong atleta at artista sa mga search trend. Nanguna sa female personality si tennis star Alex Ayala at pamang-apat sa sports category, habang pumangalawa naman si Manny Pacquiao sa sports searches. Sa male personalities, nanguna ang singer na si Dayunela dahil sa tagumpay ng kanyang kantang Marilag. Kabilang din sa mga pinakahinanap ang mga paksang may kaugnayan sa edukasyon, kaligtasan at serbisyong panlipunan. Ayon sa Google,
Ang year-end search list ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga pinakamahalagang issue at interes ng mga Pilipino noong 2025, mula sa teknolohiya at entertainment hanggang sa pambansang usapin at pagkakakilanlan ng Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli, ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.